Pa, ayoko. Pa, wala akong ganoong katapangan. Kailangan mo lang pagsilbihan si Sia ng maayos. Ito hindi mahirap para sa'yo. Please huwag ka na magsalita. Minsan ka na nakompromiso na tumatawa para sa pamumuunan. Sa 5 milyon na ito, maaari pa rin suportahan ng kumpanya sa ilang sandali. Pero kailangan mo mag-invest na mabilis. Hindi ko naisip kung walang kwentang yinamsyon na ito. Maaari kumita ng 5 milyon. Ang aso nito, hindi ko alam kung anong parang ginagamit mo para akiti sa siyahan. Hindi. Kung papatuloy ito, posisyon ni Mrs. C. Dapat ay akin. Yehan! Bakit siya pumunta dito? Xiaoxi, palayasin mo siya. Yehan! Monsieur, ayaw ka makita ni Boss C. Please, huwag mo ako ipahiya. Gusto ko namang sabihin ilang salita kay Yehan. Ayaw kang kausapin ni Boss C. Ayaw din niyang may kinalaman sa'yo. Monsieur, huwag mong sayangin ang iyong enerhiya. Habang maaga pa, sumuko ka na. Nakausap ko na ang puntong ito. Sana'y may dignidad ka. Katulong ka lang. Wala ka bang lakas ng loob na kausapin ako tungkol sa moralidad? Hintayin mo akong bumalik sa tabi ni Yehan. Anong ginagawa mo? Bumalik ka na. Okay na ba yung paa mo? Nagpahinga ako ng 2 araw at ngayon okay na ako. Masustansya ba ang mga pagkain nito? Hindi. Ito ang party ko para magpasalamat kay Bossy. Pasasalamat ha. Bakit ka nagpapasalamat sa akin? Salamat sa pagpapahiram sa akin ng pera. At itong mga nakaraang araw ay inaalagaan mo ako. Ilang araw din na nakalipas, niligtas mo ako. So, may balak ka bang kumain para mabayaran ng pabor? Hindi naman. Akala kong hindi sapat ang babayaran pagkain na ito. Pero sa kakayahan ko ngayon, wala na akong magagawa pa. Balang araw, Alam mo ba kung anong inaasam ko? Alam mo ba kung anong inaasam ko? ayaw mo ba ng divorce? Alam ko. Tain ka muna. Anong masarap? Kumain ng kanin? Cheers! Lasing ka na. Paano? Paano ito posible? Si Namshing ay hindi kailanman nalasing sa buhay na ito. Inamin ito. 2 baso lang yon. Ang tolerance mo sa alak ay napakahina. Huwag ka nang uminom. Hindi. Gusto ko pang uminom. Gusto kong uminom hanggang sa magdilim ang langit at lupa at ang lupa ay nagiging tuyo. Basta ang damit ko, kailangan kong maligo. Ganyan, kailangan kong hubarin ang damit ko. Yan ang ting. Anong ginagawa mo? Hindi pa ako lasing. Ibaba mo na ako. Anong gusto mong gawin? Anong magagawa ko sa demonyong lasing? Maghintay ka dito. Sasabihin ko ang kasambahay na lumapit at tulungan ka na magpalit ng damit. Gusto mong umalis? Nakalimutan mo sinabi mong mamahalin mo ako habang buhay. Anong sabi mo? Sige, Han. Gusto kita. Alam mo ba?
baba ay nagiging tuyo. Ngayon, kailangan akong gawin ang damit ko. Anong ginawa ko kagabi? Gising ka na ba? Maaari kang lumabas upang kumain. Pupunta ako sa business trip ng ilang araw. Mamaya, hindi mo na kailangan gumawa ng masustansyang pagkain. Magpahinga ka lang ng maayos. Okay. Tungkol sa sinabi mo kagabi, Hindi. Nalasing mo kagabi kaya... huwag ka na magpaliwanag. Alam ko lahat. Hintayin mo kung bumalik. Bibigyan kita ng kasiyasiyang sagot. Kailangan ko munang hiwalayan si Ye Xinshen. Kaya kong tanggapin ang pagmamahal mo. Ano? Sagot? Anong pinagsasabi niya? Ang tagal na. Hindi ka pa nakapirma ng divorce agreement. Wala pang natanggap na balita. Yehan! Ako! Miss Ye, ayaw ka makita ni Boss C. Tuloy ka nang hindi pumirma sa divorce agreement. Naglakas loob ka pa rin puntahan ako. Parang wala siyang pakialam sa sinabi ko. Xiaoxi, maaari kang kumilos para labanan ng pamilya Ye. Oo. Nasaan si Namsheng? Lumabas ka dito! Pa, anong meron pa? Walang kwenta. Anong ginagawa mo? Bakit tinapos ni si Ye ang kanyang mga pamumuhunan sa pamilya Ye? Anong sabi mo? Nagpapanggap pa rin. Ngayong umaga, lahat ng mga kasosyo ng pamilya Ye, lahat ay dumating upang kansilehin ang kontrata. Sinabing ideya ito ni Boss C. Anong ginawa mong mali kay Boss C? Bakit ganyan ang pakikitungo nila sa pamilya Ye? Nabalitaan ko ng lahat ng ito ay ginawa ni si Yehan. Kung hindi si Yehan, sino pa ba si Boss C? Anong ginagawa mo? Gusto mo bang patayin ang pamilya Ye? Tama ba? Hindi maganda, boss. Dumating ang ama ni Madam. Binubugbog niya si Madam sa paglabas ng kwarto. Madam, sa sandaling hinawakan ko ang pamilya Ye, agad silang nagkagulo. Naglakas loob pa silang pumunta sa bahay ko. Itaboy silang lahat. Paalisin mo si Madam? Sabi ko, paalisin lahat ng Gibb family. Oo. Wala kang silbi. Gusto mo akong patayin? Tumigil ka. Hinili sa iyo ng master, umalis ka sa kanyang lugar. Tino ka ba? Ang lakas ng loob mo itaboy ako? Ito ang ideya ni Mr. C. Kung hindi ka lalabas, tatawag ko ng security. Leslie, sabi ni Master, kailangan mo na rin umalis. Dapat mo sabihin, bakit inatake ni si Yehan ang pamilya Ye? Pinauwi ang divorce agreement. Pa, hindi mo pa rin maintindihan? Hindi ba pwede makapag-ayos sa kanya? Wala kang silbi. Sinaktan mo ang gusto ng pamilya Ye. Lalaki lang. Bakit hindi mo kayang itago? Bakit pinilang isang bagay na walang kwenta gaya mo noon? Kung gayon, kaya mabilis na hiwalayan si Miss Yehan. Pumapayag ako sa hiwalayan. Kaya pagamot ni Mama, hindi ko nga gagamitin pa niya ito para takutin ako. Ayos ang divorce, pero dapat ilipat ni Papa sa akin ang guardianship ni Mama. Naglakas loob ka pang bigyan ako ng kondisyon. Hindi ito kondisyon. Inilipat sa akin ang guardianship. Tapos hindi mo na kailangan magbayad ng gamot. Hindi ba magandang bagay iyon pa? Ayan, hindi pa rin siya nagising. Ang pag-iingat sa kanya magdudulot lamang na mas maraming problema. Sige, ililipat ko ang guardianship sa'yo. Hiwalayan mo na si Yehan ngayon. Hello, pansamantalang hindi available ang numero na iyong dinayan. Si Yehan, ito bang sagot mo sa akin? Mula ngayon ay hindi na ito nauunay. Papa, sinabi mo na gustong hiwalayan si Yehan ang aking kapatid. Kung hindi siya makipag-iwalay, ano pa ang gagawin mo ngayon? Kinasusok naman niya si Yehan. Walang hiwalayan. Ang pamilya niya magkakaroon lamang ng dalawang kamay. Ngunit hindi na tayo kasal sa pamilya Ye. Maapektuhan ang negosyo ng pamilya natin. Pero ngayon, wala nang ibang parahan.
Hindi ako makatingin kay si Yehan. Pinipilit para malugi ang pamilya Ye. Pa, ang ibig kong sabihin, kung hindi okay ng kapatid ko, pagkatapos ipapalitan natin ang taong ikakasal kay si Yehan. Dapat akong napakasal kay si Yehan. Kung hindi ito magagawa ng kapatid ko, baka kaya ko ito. Nagsasabi ka ba ng totoo? Subukan ko lang. Okay. Gaya ng inaasahan sa pagiging panganay ng anak ng pamilya Ye, palaging mas mahusay ka kaysa sa iyong nakababatang kapatid. Ma, bibilisan ko. Ilalayo na kita sa lugar na ito. Nakatitiyak ako, Mama. Talagang hahanap ako ng pinakamahusay na doktor para sa iyo, Ma. Para gumaling ang iyong karamdaman. Napakaraming taon na hindi pa rin siya nagigising. Pero nagtagal pa rin kapatid ko at hindi na kayang umalis. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na. Huwag kang magmadali. Dumating na ako para ihatid ang divorce agreement. Kailangan mo lang pirmahan. Aalis ako agad. Sinasabi ko na sa'yo na hindi ako pipirma sa divorce agreement maliban kung ibigay mo sa akin ang gusto ko. Kailangan mo lang pirmahan ito. Magkakuha ka ng guardianship. Paano kung malalaman na pinirmahan ko ito? Bibigyan mo ba ako o hindi? Ikaw! Ha! Yenam Sheng, nakikita ko namang ayaw mo ng divorce, diba? Sinasabi ko lang, gusto mo ng kustodiya ng mama mo. Ano ang gamit? Wala ka. Kahit 2 taon na nakalipas. O ngayon, hindi mo maprotektahan ng iyong ina. Pinapayuhan kita na pirmahan itong divorce agreement. 2 taon? Anong ibig mong sabihin na hindi ko kaya protektahan ang ina ko? Wala namang ibig sabihin. Nagsasabi lang ako ng totoo. Yenam Sheng, pipirma ka ba sa divorce agreement o hindi? Hindi ako pipirma nito kung wala ng kustodiya ng ina ko. Ikaw? Sige. Yenam Sheng. Tingnan natin. Hello, Lola C. Hello, Sir Ye. Malapit na ang kaarawan ni Lola at uuwi na ako. Sa oras na iyon, maaari ba kayo magsama ni Yehan upang mag-celebrate kasama ako? Babalik si Lola. Ginugusto niya talagang magkatuluyan kami ni Yehan. Matatanggap kaya niya ang divorce namin? O dapat ko bang sabihin sa kanya ang lahat katapos ng kayang karawan? Sige, Lola. Hihintayin kong pagbalik mo. Nasasabik ang lura sa pagkikita sa iyo. Yehan, bala kong bumalik sa iyon, Sheng, para ipagdiwa ang aking kaarawan. Pagdating ng panahon, kayo ni Shoy ay magsasama para bisitahin ako. Yehan, bala kong bumalik sa iyon, Sheng, para ipagdiwa ang aking kaarawan. Pagdating ng panahon, kayo ni Shoy ay magsasama para bisitahin ako. Lola, naging magaling ka sa nursing home ni Liu. Bakit gusto mo bumalik sa Yunsheng? Anong mayroon? May problema ka ba? Kailangan ko bang magpaalam sa iyo kung babalik ako sa Yunsheng? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Dahil wala kang pagtutol, siguraduhin mong isama ang iyong asawa. Kung hindi ka maglakas loob na dalhin siya, huwag kang mag-atubiling pumunta. Lola. Mag-book ng ticket para bukas, bumalik sa Yunsheng ng maaga. Oo. At ipaalam kay Yen Zhenzen na sumama sa akin sa araw ng kaarawan ni Lola. Sabihin mo sa kanya para kumilos na parang magkasintahan sa harap ni Lola. Huwag kalimutang pirmahan ng divorce papers. Oo. Pa! Sabi ni Mrs. C ay babalik sa Yunsheng. Gusto ni Siya na sumama ako para ipagdiwang kanyang kaarawan. Talaga? Mabuti. Ikaw ang aking mabuting anak na babae sa pamilya Ye, Yehan. Ang kinabukasan ng pamilya Ye ay nakasalalay sa iyo. Gayon pa man, iginiit ni Yenam Sheng na kunin ang kustodiya ng kanyang ina bago pumayag na pirma ng divorce papers. Sinabi ni Yehan na sinasabihan niya si Yenam Sheng na magmadali at lagdan ng mga papeles ng diborsyo. Huwag ka mag-alala. Nasa tabi mo naman si Bossy. Walang magagawa si Yenam Sheng. Pipilitin ko siyang makipagdiborsyo. Ibigay mo lang sa kanyang kustodiya ng isang naghingalong babae. Gagawin ko agad para sa iyo. Pirmahan mo ang divorce paper sa ward ng ina mo bukas. Bibigyan kita ng kustodiya. Anong ginagawa niyo dito? Napirmahan ko ang custody transfer procedures.
Nagdaan ng kasunduan sa diborsyo. Maaari kang makakuha lahat ng kaniyang mga karapatan. Ibigay mo muna sa akin ang custody agreement para sa ina ko. Naibigay ko na ang gusto mo at nakikipag-bargain ka pa sa akin. Dinadagdagan mo ang problema ko. Kung ayaw pumirma ng kapatid ko, kalimutan mo na. Gayon pa man, sinabi ni Ian ang gusto niyang hiwalayan. Kahit ayaw pumirma ng kapatid ko, pagkatapos ay hintayin si Sia na bumalik. Mapipilitan siyang pumirma. Sa panahong iyon, kung gusto ng kapatid ko ng anumang mamahaling damit, hindi siya magkakaroon ng anumang pagkakataon. Tama ka. Yen Namsheng, malamang na hindi mo alam. Ilang araw na lang ay malapit ang karawan ni Mrs. Niyaya ni Boss C ang kapatid mo na pumunta doon. Ito ay malapit na ang oras ng iyong kapatid na babae na ikasal sa pamilyang C. Kaarawan ni Lola, gusto kisama ni Seiya yan, si Ye Shenshen. Hindi siya natatakot na magalit siya. Hihingi siya ng diborsyo sa akin. Kapatid ko, huwag ka nang mag-alilangan pa. Mawawalan ka ng pagkakataon na makakuha ng kustodiya. Ang kasal na ito ay pinilit sa amin simula pa lang. Pumipilit niya ang diborsyo. Seiya, susunod ako sa gusto mo. Peperma ako. Piperma ako. Nasaan ang mga dokumento ko? Nilipat ko na ang kustodiya sa'yo. Kung mamamatay man siya mamaya, wala na akong kinalaman doon. Kapatid ko, akin na po itong posisyon ni Madam C. Kaya sana mabilis mong kuya ang posisyon ni Madam C. Hello, kasulad ko yung naka-off ang numero ginadial mo. Pa-block? Paki-imbestiga agad kung nasaan si Namsheng. Pakisabi sa akin kung saan iproseso ang paglipat ng ospital. Namsheng, bakit ka nandito? Mr. Su, nasa ospital ang ina ko. Nagplano ako na i-transfer siya sa ibang ospital. Anong nangyari sa ina mo? Bakit kailangan mo siyang ilipat? Nako, mang ina ko sa loob ng maraming taon. Hindi masyadong magandang relasyon ko sa pamilya ko. Kaya ayokong malaman nila na nandito ang ina ko. Kaya naman ililipat ko siya sa ibang ospital. Kung ganon, matutulungan kita dyan. Shareholder ako sa ospital na ito. Maaari kong ayusin ang iyong ina na magkaroon ng isang VIP room at isang pribadong nurse. Walang mag-iistorbo sa kanya. Makakahanap ako ng doktor na tutulong sa iyong ina. Talaga, kailangan ko ito. Hindi ako magdadalawang isip. Ito ay isang maliit na bagay. Tara na. Okay. Boss C, ipinadala ng pamilya Ye ang divorce agreement dito. Nagpadala ako ng isang tao upang hawakan ang mga pamamaraan ng diborsyo. Tungkol kay Namsheng, nalaman ko ang ilang bagay. Anong mga bagay? Si Namsheng at Ye Shenshen, sila ay magkapatid na babae sa magkaibang ina. Galing din siya sa pamilyang Tio. Ano? Si Ye Shenshen ay anak ni Mr. Yi, kasama ang kanyang dating asawa. Ang ina ni Namsheng ng kasalukuyang asawa ni Mr. Yi. Ngunit sa ilang kadahilanan, hindi gusto ni Mr. Yi si Namsheng at ang kanyang ina. Bihira din niyang banggitin si Namsheng. Hindi alam ng maraming tao tungkol sa pag-iral ni Namsheng. Kaya ngayon hindi na natin alam nasan si Ye Namsheng. Ngayon din, hindi pa bumabalik si Namsheng sa pamilya Yi. Sa kasalukuyan, hindi ko alam kung nasan si Namsheng. Mag-imbestiga ka pa. Oo. At saka, ngayong gabi ang pagdiriwang ng kaarawan ng aking lola. Pagsapit ng gabi, adalin ko si Ye Shenshen doon. Mas mahusay na gumawa ng ilang paghahanda. Oo. Yehan, Kung hindi dahil nagustuhan ka ng lola ko, hindi kita dadalhin dito. Malapit na natin makita ang lola ko. Siguraduhin kung ano ang sasabihin at kung ano ang hindi dapat sabihin.
Yehan, huwag kang mag-alala. Alam ko, papasayain ko ang lola mo. Yehan, hintayin mo ako. Madam, umalik na ang young master. May kasama ba si Yehan? May kasama ang young master, madam. Gayon pa man, ang taong dinala ng young master ay hindi ginang. Yehan, bakit kasama mo si Ye Shen? Lola, Yehan, bakit kasama mo si Ye Shen? Lola! Lola, matandang ginang. Bilisan mo, dalhin mo agad ang matandang ginang sa ospital. Lola! Lola! Maganda para sa emergency ng paggamot. Lola, maghintay mga miyembro ng pamilya sa labas. Bless you. Mamaya, ako magiging fertile na responsable sa pag-aalaga sa iyong ina. Salamat. Ayos lang. Yehan, huwag kang mag-alala. Magiging maayos si Lola. Ikaw! Si Lola. Nawala ng malay si Lola na makita ka niya. May ginawa ka ba kay Lola? Hindi. Wala pong ginawa. Hindi ko rin alam kung paano nangyari ito. Yehan, magiging maayos si Lola. Magpahinga ka muna. Alam kong wala ako sa puso mo. Ngunit makita kang kasama si Shen. Masakit pa rin sa akin. Huwag mo akong hawakan. Sa kasulkuyan, ikaw at ako'y walang relasyon. Nawala ng malay si Lola. Wala kang maitutulong. Umalis ka kaagad sa harapan ko. Yehan, Umalis ka! kapatid ko. Bakit late ka naman sa ospital? May nangyari ba? Ayos lang. Kanina lang, nakita mong kasama ko si Yehan. Nag-alala ako na baka masaktan ng kapatid ko. Concern ako sa'yo. Ang hirap umakyat sa person ni Madam C. Magkakatulog kung bantayan mo si Yehan at wala kang pakialam sa akin. Tsaka wala kong interes sa mga bagay sa pagitan mo ng dati kong asawa. Iyan ang Sheng. Iniwan ka ng asawa mo. Kaya nagsiselos ka dahil pinili ako ni Yehan. Magkakatiya ka na sa lalang madaling panahon. Kapag magiging messy si Yehan, papakasalan niya ako sa lalang madaling panahon. Kaya hiling ko na magtatagumpay ka sa lalang madaling panahon. Salamat Mr. Su. Salamat sa iyo sa pag-aayos ng mga doktor sa silid para sa akin, Nina. Walang anuman. Narinig ko mula sa doktor. Medyo maayos ng kalusugan ng ina mo. Gagaling siya. Makakasiguro ka. Kung wala ka ng kailangan, aalis muna ako. Kailangan kong bisitahin si Madam C. Madam C? Dito rin ba siya nananatili? Kagabi, bigla siyang nahimatay. Sa kabutihang palad, mabilis siyang naisugod sa ospital at kakagising lang. Kilala mo si Madam C? Hindi. Noong trabaho bilang nutritionista para kay Bossy, narinig kong binanggit niya si Madam C. Aalis na ako. Okay. So yeah. Ako po, Lola. Mas maganda ang pakiramdam mo. So yeah. Paumanhin. Ito ay dahil mas naturuan ko si Yehan. Ang walang utang na loob na batang ito. Siya, Lola, hindi kita sinisisi. Alam kong palagi kang naging mabuti sa akin. Ngunit wala akong kapalaran kay si Yehan. Noong una, na narinig ni Yeshen siya ang mga alingaw. Nabalitaan niyang may malubhang karamdaman si Yehan. Aalis siya ng maikli. Iniiwasan niya ang aking anak na parang salot. Pero ikaw, hindi mo siya hinamak. Hindi lang siya pinakasalan, pero nag-aral ka ng massage therapy at nutritional nursing para sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, itong posisyon ni Mrs. ay maaari lamang sa iyo. Gusto ni Yeshen siya na pumasok sa Kamiyasi? Mangarap siya,
Lola, huwag po kayong magalit. Sa ngayon, hindi mahalagang mga bagay sa pagitan namin ni Seihan. Ang mahalaga, magkakatulong kung inalagaan mo yung sarili. Okay, Lola? Oh, yeah. Ito na ako. Nandito lang ako. Nahanap mo na ba ang kinaroroonan ni Namsheng? Iniimbestigahan ko pa. Gawin mo na mabilis. Paano ang divorce? Tapos na. Bossy, gusto mo ba makita ang divorce papers? Dalhin mo siya dito sa akin. Oo. Lola. Anong meron, Lola? Masama ba ang pakiramdam mo? O ayaw mo ako makita? Kung ano man yun, kailangan mo ipaalam sa akin bakit ayaw mo ako makita. Anong ginagawa mo na hindi ko alam? Wala utang na loob na batang ito. Umalis ka na. Kaya na kitang makita kailanman. Okay, aalis na ako. Huwag kang magagalit, Lola. Mr. C. Ingatan mo ang matandang ginang. Okay. Bossy, ito na ang divorce papers mo. Yan, Namsheng. Yan, Namsheng. Bakit kaya? Shoshi, anong problema sa mga divorce paper na ito? Ito? Inatasan ko lang ito sa staff na hawakan. Hindi ko rin nasuri ng mabuti. Bossy, check ko ulit agad. Ang pinakasalan ko ay si Namsheng, hindi si Ye Shenshen. Kasal ka na, huling beses na natulog ka sa akin ng isang gabi. Alam ba ng asawa mo? Ngayon na nandito ka na naman at inaalagaan ako. Wala siyang pakialam. Bakit hindi ko na malaya noon? Sabi mo may boyfriend ka na at ayaw mong sabihin sa akin kung sino siya. Hindi mo lang siya inuwi para makilala ko. Ma, kailangan mong malaman na mabuti siyang tao. Ngayon, hindi pa ito ang oras. Hintayin mo na lang. Dadalhin ko siya para makilala ka. Sige, sige. Maghintay ako para makilala ang taong nasa puso mo. Oh? Ma, hindi ko na siya madadala para makilala ka sa hinaharap. Bossy, ang tao na kipag-diborsyo ay si Miss Namsheng. Mabuti. Napakabuti. Peking nobya, pako, pananakot kahit ako'y niloko. Mukhang pagod ng pamilya sa pamumuhay. Bossy, mukhang matandang ginang ay alam na ito. Ikaw... Hindi katakatakag sobrang nabalisa siya. At Bossy, nahanap na din namin si Namsheng. Nasaan siya? Tinatakasan mo na naman ako. Anong ginagawa mo dito? Alam ko na ang lahat. Kung alam mo na, hindi mo na kailangang pumunta dito. Mali ang pagkakaintindi ko sa'yo. Hindi ko alam na ang nagpakasal sa akin ay hindi si Ye Shenshen. Kaya naman nagmadali akong humingi ng divorce. Ikaw? Hindi mo alam ang tungkol sa peking nobya? Kung alam ko lang noon, hindi sana ako nagdala ng divorce. Namsheng, naaalala mo ba yung sinabi ko bago ako umalis? Hintayin mo akong bumalik. Magugustuhan mo ang sagot ko. Namsheng, gusto kong tapusin ang divorce bago ka makasama. Pero, bakit mo ako gustong makasama? Hulaan mo. Paano kung nalaman ang iniisip mo? Sige, yan Namsheng. Makinig kang mabuti. Ito na nga sasabihin ko. Gusto kita magkasama dahil gusto kita. Yan Namsheng. Gusto kita. Namsheng, maghintay ka hanggang magka-graduate tayo. Pagkasalan mo ako.
Naalala mo ba yung mga pangako natin? Naaalala mo ba yung mga pangako natin? Ano? Seyehan, matagal na tayo magkakilala. Nagkaroon ka rin ng kritikal na appointment sa akin noon. Pero nakalimutan mo na. Magkakilala na tayo dati? Seyehan, hindi mo lang minsan nasirang pag-asa ko. Hindi ko alam. Ang nararamdaman mo ba ngayon? Dapat ba akong magtiwala o hindi? O kakalimutan mo na naman ako? Yan, Shing. Sa totoo lang, ako... Seyehan, bago mahal ang tamang sagot, huwag na tayong magkita. Lola, hindi mo pa rin ba ako papansinin? Noon, hindi ko alam na asawa ko pala si Namsheng. Lagi kong iniisip na si Shen ang pinakasalan ko. Paano mo naman nagawang magkamali ng ganon? Si Shen ay engaged sa akin sa loob ng maraming taon. Pagkatapos, siya ay nagrehistro para sa kasal. Wala akong alam tungkol sa peking nobya. Sa oras na yon, sinabi niya sa akin, ang kasal sa pagitan ko at ang pamilya niya ay naayos na. Paano ko malalaman na nagbago ang nobya? Wala kang nalalaman? Ngayon alam mo na, anong balak mong gawin? Sabihin mo sa akin. Si Shari ay isang mabuting babae. Alam ko po, Lola. Pero mali ang pagkakaintindi ko sa kanya. Nasaktan ko siya. Naiinis pa rin siya ngayon. Kailangan mong humingi ng tawad. Kailangan mong mag-effort para linawin ang mga babae. Opo, Lola. Papakinggan kita. Pakikitunguhan ko siya ng maayos. Tama ka. Tama po, Lola. May gusto pa akong itanong sa'yo. May nakalimutan ba akong makabuluhang bagay? Ano? Hindi ko rin alam ito. Di ba 5 taon mo pinagdaan ng kritikal na sakit na iyan? Hindi lamang nag-iiwan ng mga sintomas ng talamak na insomnia. Ngunit naghihirap din sa pagkawala ng memorya. 5 taon nang nakalipas. Tawagan mo ang madam. Hilingin sa kanya na pumunta. Oo. Parang kailangan pumasok ang matandang babae na ito para tulungan ang batang iyon. Nandito ka na, Lola. Umupo ka. Sinabi na sa akin ni Yehan ang lahat tungkol sa inyong dalawa. Ang pilyong bata na ito. Hindi niya alam kung sino ang asawa niya. Pinagalitan ko na siya. Lola, misunderstanding lang po. Kung hindi pagkakaunawaan lang, ikaw at si Yehan. Nagtatanong ako kung talagang gusto niya ako ngayon. Siyempre, gusto ka niya. Ako ang kanyang lola. Nakikita ko, ikaw ang unang babae na gustuhan niya. Gusto mo na bang umuwi? Ihahatid na kita. Yehan, hiniling mo ba kay Lola na magsabi ng mabuti sa iyo? Maganda ang sinabi niya sa akin. Wala akong alam. So nung nagpapalambot sa'yo? Hindi ka nakakaawa. Bakit ako magiging malambot sa'yo? Noong huling beses ko lang nakita ang mata ng Gina ay may na-encounter siyang hindi inaasahang bagay. Chuck, maggustuhan niya ako. Iyan ang Shing? Hindi ka nakakaawa. Bakit ako magiging malambot sa'yo? Bumalik ako galing sa business trip at hindi kita nakita. Hindi ba nakakaawa? So nakalimutan mo na naman, di ba? Gusto mo ng divorce at pinaalis mo ako? Paumanhin. Alam kong nagkamali ako. Nagipag-divorce siya at naglagas-loob para akitin si Yehan? Iyan ang Shing. Hindi ko hayang magkaroon ka ng kapayapaan. Huwag mong isipin na ilang salita ay mapapatawad na kita. Kailangan mo kong parusahan ng matindi. Sigurado ka? Hayaan mong pag-isipan kung mabuti kung paano ka parusahan. Sabihin mo sa akin. Tara na. Bakit ka nandito? Hindi ako makapaniwala. Iniwan mong pamilyang si at pamilyang Ye? At dito ka nakatira? Hindi pa kita pinapasok. Lumabas ka na. Kapatid ko, huwag maging mainit ang ulo. Aalis na ako. Bago ako aalis,
May magandang balita akong sasabihin sa iyo. Buntis ako, kasama ang anak ni si Yehan. Buntis ako, kasama ang anak ni si Yehan. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Matagal na kami engaged ni si Yehan. Malalim ang aming nararamdaman. Nataranta siya sa peking nopya. Matagal na siyang galit sa akin, pero may nararamdaman pa rin siya sa akin. Kung hindi, bakit siya humingi ng diborsyo mula sa iyo? Gusto niyang dalhin ako sa lola niya. So nakalimutan mo na naman, di ba? Gusto mo ng divorce at pinapalis mo ako? Paumanhin. Alam kong nagkamali ako. Kailan ka nabuntis ni Yehan? Ito sa pagitan namin ni Yehan. Kailangan mong malaman. Gusto mong makasama ko ni Yehan. Kaya naman, pinili niyang hiwalayan ka. Lahat pa ng mga salita niya ay kasinungalingan. Hindi mapagkatiwala na sinabi ni Ye Shen. Kasi Yehan at ang kanyang lola ay pareho nagsabi na ito ay isang pagkakamali. Wala siyang dahilan para dayain ako. Talaga mahal ni Ye Shen at si Yehan ang isa't isa. Bakit siya babalik para habulin ako? Hindi ka gusto ni Yehan. Imposibleng magkaroon ng anak sa iyo. Sabihin na natin ikaw ay magkaroon ng baby. Maaari hindi naman kasi yan ang bata. Nagkakainis. Ang kasuklam-suklam na si Yenamsheng na ito ay hindi man lang nagkikipagsabuatan. Sige, Yenamsheng, nakita ko na. Sinasadya mo isabotay ang relasyon namin ni Yehan. Hindi ko hahayaan na magkaroon ka ng paraan. Intayin mo. Tandaan mo isara ang pinto. Shen. Kumusta na ang pagunlad ng iyong relasyon kay Boss C kamakailan? Hiniwalayan niya ba si Yenamsheng? Nabanggit ba niya kung kailan kanya papakasalan? Papa. Kakatapos lang hiwalayan ni si Yehan ang nakababata kong kapatid. Paano niya ako mapapangasawa ng ganun kabilis? Tsaka, alam mo din pa, kamakailan lamang ang matandang si Madam C ay may malubang karamdaman at ang ospital. Walang mood si Yehan na masweta tungkol sa kasal. Sa pangkalahatan, kailangan mong hawakan ng mahigpit si Boss D. Mabilis na magpakasal sa pamilyang C. Alam mo na, ang pamilya ay nagpalaki lamang ng mga taong kapaki-pakinabang. Huwag kang tumulat sa kapatid mo. Oo, Papa. Huwag kang mag-alala. Alam ko na yan. Yenamsheng, hintayin mo. Si Yehan ay maaari lamang sa akin. Xiaozi, hiniling ko sa'yo na maghanap ng 2 pusa na may parehong uri ng dugo. Nahanap mo na ba sila? Oo, Bossy. Ngayon pa man, para saan ko ang paghahanap ng 2 pusa na may uri ng dugong type A? Buntis si baby ngayon, ngunit hindi maganda ang kalusugan ng pusang ito. Natatakot si Lola na kapag nanganak siya ay mahihirapan siya. Kaya hiniling niya sa akin na maghanap ng 2 pusa na may parehong uri ng dugo. At ang boss mismo ang nag-aalaga sa kanya. Pumirma ako ng nursing contract kay Yehan dati. Dahil sa diborsyo, kinakailangan kong masuspindi ng ilang sandali. Anyway, natanggap ko ng pera. Ang pagluluto ko para sa kanya ay hindi nangangahulugan na may pakialam ko sa kanya. Saka, tignan sa aking opisina. Kailangan itong linisin muli. Ang mga hindi naangkop na bagay para sa pagbubuntis ay dapat ding linisin para sa akin. Masusunod, Bossy. Si baby ang priority bago manganak. Buntis si baby. Kailangan mo ding bumili ng mga supplements para pakainin ito. Bago bumili, suriing mabuti. Ito ay dapat na uri ng angkop para sa pagbubuntis. Okay, Bossy. At saka, ayusin ang buong opisina ko. Anumang bagay na hindi angkop para sa pagbubuntis ay dapat itapon. Oo, Bossy. Si baby ang priority bago manganak. Totoo ang sinasabi ni Ye Shen. Buntis na siya sa anak ni si Yehan. Baby, iyon ang matalik na pangalan. Ngunit, ngayon ay kasama ni Ye Shen. Bakit gusto niya pa akong lukuhin? Bakit niya pa ako pinuntahan para asarin ako? Kanina, sabi mong tumawag si Namsheng at sinabing pupunta siya dito. Nagpaalam ako sa receptionist. Kung dumating si Namsheng, papasukin siya. Bossy, okay ka lang? Ayos lang ako. Hindi magandang karamdaman mo. Nauulit ba ang sakit? Kailangan ko ba tumawag ng doktor? Hindi na kailangan. Ilang taon nang na-check up, wala namang masyadong magagawa. Kapag bumalik si Namsheng, magiging maayos na naman ang tulog ko. Hindi ko lang alam kung kailan titigil ang galit niya sa akin. Gusto niya lang akong gamitin. Ipagpatuloy ang paggamot sa kanya. Si Yehan, hindi ako aasa na mamahalin mo ulit ako. Yehan!
Han. Ikaw na naman. Bakit ka nandito, Ye Shen? Han, alam kong may hindi pagkakaintindihan sa akin. Hayaan mo ako magpaliwanag. Tama na! Ye Shen. Nung una, ikaw at ang pamilya Deep, akala ko hindi na ako mabubuhay. Binantaan mo si Ye Namsheng na pakasalan ako sa halip na ikaw. Alam ko na ang lahat. Bakit may mukha ka pang ipapakita sa harapan ko? Han, narinig mo bang sinasabi ni Ye Namsheng? Mahilig siya magnakaw sa akin simula pa nung mga bata pa kami. Nagsisilo siya na engage tayo. Kaya sinadya niya pakasalan ka imbis na ako. Ikaw, Shen, kasuplam-suplam ka talaga. Lakas loob ka pang tumayo sa harapan ko at sabihin na mali ako. Han, tutulad ang sinasabi ko. Tumahimik ka. Ngayon, ayaw ko nang marinig ang bawat salitang sinasabi mo. Yes, Shen, binabalaan kita. Pwede bang hindi ka na magpakita sa harapan ko kung hindi mo naiintindihan ang mga salitang ito? Kailangan kong ipadala ang pamilya Ye kasabay ang pagkawala mo sa Yun Sheng. Han. At saka, wala kang karapatang banggitin ang pangalan ni Namsheng. Wala kang halaga kahit isang buhok niya. Ye Namsheng, ano yung inaasahan? Inalas mo na ang nararapat ng pag-aari ko. Kung wala siya, hindi ba magiging maayos ang lahat? Hello? Meron akong mapangalan na bagay na kailangan mong gawin. Payag ka ba? Pagkatapos nito, bibigyan kita ng 5 milyon. Kagabi, nag-iwan ka ng lunchbox at umalis. Hindi tumugon sa aking mga mensahe o sinagot ang aking mga tawag. Ye Namsheng, bakit mo ako iniiwasan? Walang rason. Ayaw na kita makita kahit kailan. Galit ka na naman sa akin. O ito ang paraan mo para parusahan ako? Han, tinatanong kita. Niloloko mo ba ako? Hindi. Han, umalis ka na. Ayaw na kita makita kahit kailan. Pinaparusahan mo ba ako? Ye Namsheng, ayaw mo pa talaga akong makita. Okay, aalis na lang ako. Mahirap talagang pakiusapan ng babaeng ito. Inasabi ang isang bagay at isa pang kahulugan. Han, umalis ka na. Ayaw na kita makita kahit kailan. Ayaw niya daw ako makita, kaya mas gusto ko pa siyang makita. Ngayon, pulang ilaw. Huwag tumawid sa kalsada. Mag-ingat ka, Namsheng! Mamatay ka! Namsheng, ano nangyari? Namsheng, gumising ka! Naririnig mo ba ako, Namsheng? Nakita niya ako. Kailangan kong tumakbo ngayon. Namsheng, gumising ka. Gumising ka. Dadalhin kita sa ospital. Doktor! Iligtas niyo siya! Mahina ang paghinga. Nagbabantay ito sa buhay. Ihanda ang defibrillator. Bossy. Josie, huliin ang taong tumama kay Ye Namsheng. Doc, kumusta na siya? Ang operasyon ay naging maayos. Nakaligtas ang pasyente sa critical na kondisyon. Gayunpaman, hindi pa rin siya nagkakamalay. Salamat, Doc. Wala ka naman. Bossy, nahuli na namin ang taong responsable sa aksidente. Magbabayad siya ng malaki sa ginawa niya.
Naghatid ng mensahe ang departamento ng pulisya. May nagbigay sa taong naglulot ng aksidente at isang halaga ng pera. Sagasaan si Miss Nam Sheng. Sinabi ba niya kung sino ang nagturo sa kanya? Hindi. Gayun pa man, siya at ang taong iyon ay nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng telepono. Kasalukuyan kami nag-iimbestiga. Kapag nahanap mo na, sabihin mo agad sa akin. Hello, ang telepono sinubukan mong maabot ay kasalukuyan naka-off. Ha? Bakit naka-off pa? Tapos na ba? Maaaring ito ay nabigo. Hindi. Ngayon lang kami nakatanggap ng balita. Si Nam Sheng ay nabangga ng kotse at dinala sa ospital. Pa, kumusta na po siya? Okay lang ba siya? Paano ko malalaman? Narinig kong iniligtas siya ni Bossy. Tsaka aktibong hinahanap ni Bossy ang salarin. Kumusta naman ang brat na ito kay Bossy? Pa, iligtas mo ako. May kinalaman ba ito sa'yo? Ako? Hindi ko naman sinasadya. Ito ay dahil kay Nam Sheng. Patuloy siya kumakabi kay si Han. Gusto niya sirena pamilyang Ye. Ginawa ko rin ito para sa pamilya Ye. Kaya naman, naghahanap ako ng makakatama sa kanya. Ang tanga mo naman. Nagkagawa ka ng isang bagay tulad ng pagpatay. Ayaw mo na bang mabuhay, ha? Tinayaan mo pang malaman ni si Han. Ikaw, sinusubukan mo sirain ang pamilya Ye. Pa, hindi ako pwedeng mahuli. Ayaw ko mahuli. Kung malaman man ni si Han, paano kita ililigtas? Dapat kang umamin. Sabihin mo ginawang mag-isa ng walang kaugnayan sa pamilyang Ye. Pa, hindi mo ako kayang tutawin ng ganito. Anak mo ako, Papa. Kung hindi mo ako mailigtas, pagkatapos, ibubunyag kong katotohanan na sakta mo si Ye Nam Sheng at itago siya sa loob ng maraming taon. Ikaw. Bossy, na-trace namin ang numero ng teleponong iyon. Ito ay kay Ye Shenshen. Isumbong mo sa mga pulis. Hayaan siyang gumugol sa kanyang buhay sa bilangguan. Naglakas loob ka bang takutin ako? Pa, ang pamilya Si ay humihimag para sa kasal ngayon. Anong dapat natin gawin ngayon? Ibig mo bang bantayan ang iyong anak na babae? Magpakasal sa isang pangit ang masakit sa wakas? Huwag mo akong istorbohin. Ngayon alam na ng lahat tungkol sa pakikipag-ugnayan sa pagitan ng pamilya Si at ang pamilya Ye. Ang pamilya Si pa rin ang pinakamayaman sa Yunsheng. Paano ko sila masasaktan? Papa, alam na ng mga tao ang tungkol sa kasal sa pamilyang Si at pamilyang Ye. Ngunit mayroon kang dalawang anak na babae sa pamilyang Ye. Pagpapakasal kay Ye Nam Sheng kay si Ye Han, isa rin itong kasal sa pagitan ng pamilya Si at pamilyang Ye. Maaari ding makinabang mula sa pamilyang Si. Ito ay tulad sa pagkampas ng dalaw tibol sa isang pato. Hindi ko inasahan na ganito kakamali siya. Ayaw niya? Bakit sa ano? Kailangan bang pagkasalan siya ng anak ko imbes na ikaw? Naglakas loob ka pang makinig. Kung hindi ako nakinig sa ngayon, hindi mo na sana ibinibintangan ako. Wala naman akong alam, di ba? Sinasabi ko sa'yo, hindi ko kayang gawin mo ito sa iyong paraan. Pupunta ako sa Si family at ilalandag kayong dalawa. Ang lakas ng loob mo! Bumalik ka dito! Hindi mo iiwan ang pamilya Ye! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Lokong babae ka! Pa, kung alam ni Ye Nam Sheng ang katotohanan tungkol sa pinsala ng kanyang ina, gagawa siya ng parang kaganti, di ba? Pa, maglakas loob ka bang ipaalam sa kanya? Oo, sabihin sa kanya. Pero may ebidensya ka ba? Patunayan mo na mamamatay tao ako. Pa, Sino si Ye Shenshen? May nag-aakusa sa kanya ng sadyang pagpatay. Mangyaring sumama sa amin para sa pagsisiyasat. Shenshen, kung nagkamali ka, kailangan mong tanggapin ang mga kahihinatnan. Hindi na kita maliligtas. Tara na, Ye Shenshen. wala akong ginawa. Bakit mo ba inuhuli? Hindi ko ginawa ang mga bagay na yun. Bakit mo ba inuhuli? Hindi ako. Siya nag-utos sa akin upang gawin ang lahat ng ito. Gising ka na ba? Tatawagin ko ang doktor. Anong nangyari? Anong problema? Na-aksidente ka. 3 araw ka ng tulog. Matay ka. Naaalala ko. Gusto kong umupo. Dahan-dahan lang. Sinadya niya akong bungguin.
Alam ko, si Ye Xinshen ang kumuha sa kanya. Ngayon, ang taong naging sanhi ng aksidente at si Ye Xinshen ay naaresto na. Sobrang galit sa akin si Ye Xinshen. Gayon pa man, naaresto siya. Kaya mo bang tiisin? Ano bang dapat kong tiisin? Bunto siya sa anak mo. Kailan ko pa siya nabuntis? 2 araw bago ako maaksidente. Sinabi mo at narinig ko hiniling mo kay Shi na bumili ng mga supplements para sa kanya. Supplements? Nakikinig ka pa ba sa akin nung tinawag ko itong baby? Ang tinutukoy kong baby ay ito. Baby? Pusa ito ng lola ko. Ang pangalan nito ay Baby. Buntis siya. Kaya pinagsabihan ko si Shi na bumili ng supplements para sa kanya. Bakit hindi ko to alam? Kaya pala nung araw na yon, ayaw mo kong magkita dahil sa hindi pagkakaunawang ito. Kung wala kang sasabihin, so ayaw mo talaga akong makita. Sige, aalis na lang ako. Hindi itong ibig mong sabihin. Alam kong hindi mo yun sinasadya. Ayaw ko rin umalis. Kakagising mo lang, tatawag muna ako ng doktor. Hintayin mo ako. Bossy, nagpadala ng mensahe ang police station. Gusto ko makita ni Ye Xinshen ng madalian. May importante siyang sasabihin sa'yo. Wala akong masasabi sa kanya. Sabihin mo sa mga pulis, kumuha siya ng mamamatay tao. Yan ang gusto nila. Oo. Pwede ba akong lumabas sa wheelchair para makalanghap ng sariwang hangin? Hindi ngayon. Pinayuhan ko ng doktor na huwag masyadong kumilos. Maghintay ng ilang sandali. Ay nako, mahal kong anak. Ang lahat na ito ay dahil sa iyong masamang kapatid. Muntik ka na niyang patayin. Gusto mo bang pahirapan ng iyong ama at mapahamak? Teka. Nakadrip ang pasyente. Hindi dapat hawakan na mga miyembro ng pamilyang nakome ng pasyente. Lumabas ka muna. Hayaan mo makausap ko sandali ang aking ama. Huwag mo hawakan ng pasyente. Anong ginagawa mo dito? Kasi balita ko nabangga ka ng kotse. Kaya pumunta ako para bisitahin ka, ang aking mabuting anak. Nagdusa ka. Dahil nakinig ako sa kasinungalingan ng kapatid mo, hindi kita naintindihan. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Babawi ako sa iyo. Babawi ka? Huwag mo isangkot ang pamilya at ang nanay ko para pilitin ako. Nakadepende na ito sa akin. Bakit kita ipipilit? Ako ang ama mo. Ang aking mabuting anak. Narinig kong dinala ka ni Boss C sa ospital. At saka inaresto ni Boss C ang taong naging sanhi ng aksidente at ang iyong kapatid. At nilagay sila sa kulungan. Ito ay nagpapakita na si Han ay labis na nagmamalasakit sa iyo. Ano pa bang gusto mong gawin? Huwag kalimutan na kami ni ay nagdiborsyo. Ikaw ang nagpilit sa akin na pirmahan ito. Kahit hiwalay na, pwede pa rin kayong magkasundo. Maganda ang pakikitungo sa iyo ni si Han. Kaya dapat magkasundo kayong dalawa upang bumuo ng relasyon sa pagitan ng pamilya C at ng pamilya Ye. Sa panahong iyon, umaasa ka na sa pamilyang C upang makakuha ng maraming benepisyo para sa pamilyang Ye. Tama na! Hindi lang ako nakakatulong sa pamilya Ye. Ngunit hiniling ko kay Han na bilhin ang kumpanya ng pamilya Ye. Ikaw! Lumabas ka! Mabuti. Ikaw ay tunay na walang utang na loob na anak. Pagkatapos umalis sa pamilyang Ye, meron kang lakas ng loob. Manunood ako na wala na ang pamilya Ye. Papakasalan ka pa rin ba ni si Han? Gusto mo bang sumama ako sa'yo? Hindi na. Pwede akong sama ni Assistant Shi. Gusto kong magtanong kay Ye Xinshen ng ilang katanungan. Pagkatapos ay pwede na tayong umalis. Hindi mo na ba talaga ako kailangan? Mag-ingat ka. Oo. Bakit? Pumunta ka ba dito para kutsain ako? Ye Xinshen, tandaan mo. Sa loob ng maraming taon, wala akong ginawang labi sa iyo. Pero bakit ganito ang galit mo sa akin? Pahirapan mo ako.
Pressurein mo ako. Kahit gusto mo akong patayin. Hindi kailan ang ginawa sobra-sobra. Iyan ang Sheng, ang iyong paghihira lamang ay pinakalabis na bagay. Ako nag-iisang anak na babae ng pamilya Ye. Ang aking ina ang dating asawa na iyong ama. Ye Shenzhen, bago pumasok ang aking ina sa pamilyang Ye, ang iyong ina ay patay ng maraming taon. Hindi niya sinira pamilya mo. So ano? Alam ko lang. Simula nang lumitaw kayo ng iyong ina, ako ay nag-isang tagalabas sa pamilyang Ye. Ikaw at iyong ina ay hindi matiis. So ikaw bang dahilan ng pagkadisgrasya ng ina ko? Ye Shenzhen, ang aking ina ay nagpapakasal sa pamilyang Ye sa loob ng maraming taon. Tinatrato kanya na para sa sarili naman at dugo na anak. Paano mo nagawa sa kanya ito? Ipagpalagay mo na lang na gusto ko siyang saktan. Ngunit ang babae ngayon ay lubang maingat. Siya ay maingat bilang isang magnanakaw. Sa loob ng mahigit na 10 taon, hindi ako nagtatagumpay kaya isang beses. Ngunit sa kasamaang palad, ang gusto kong gawin ay ginawa ng iba. Sino? Oo naman, mahal naming ama yun. Iyan ang Sheng, hindi mo naman inaasahan yun, di ba? Sinabi ko lang sa kanya na nakita ko ang iyong ina na may karelasyon. Bagamat walang ebidensya, matibay siyang naniniwala dito. So, bagamat walang ebidensya, matibay siyang naniniwala dito kasi bumulong ka sa tenga niya. Kaya, nakuma ang ina ko, siya nang dala nito sa kanyang sarili. Kung hindi niya narinig ang tungkol sa iyong pagkikipag-ugnayan, pagkatapos ay nagmamadali sa pamalyang si upang ilantad ang lahat. Kaya siya ay naitulak pababa ng hagdan. Sabi mo, itinulak ni Papa si Mama pababa ng hagdan. Nagkakagulat para sa pamilyang ni, kaya isakripisyo ang lahat. Akala ko matagal mo na ito malang. Ikaw at ang iyong ina ay sakripisyo para sa pamilya Ye. Tama, kaya niya sakripisyo ang lahat para sa pamilya Ye. Kaya, hindi rin siya darating para iligtas ka. Manatili ka dito. Paglikha sa sarili at pagsira sa sarili. Yan ang Sheng! Kung kaya mo akong ilabas, matutulungan kita. Maaari akong magpapakato para sa iyo na itinulat ang papa natin ang mama mo pababa ng hagdan. Hindi na kailangan. Hindi mapapatao ng gawa mong mali. Ang paghihiganti ng aking ina, aalamin ko. Ikaw naman, manatiling tahib at pagnilayan ang iyong sarili. Assistant Shi, tara na. Oo. Huwag kang umalis! Bumalik ka! Palabasin mo ko! Ayaw kong makulong dito! Mapanatag ka. Hindi ko mapapatawad ang mga nananakit sa iyo. 2 taon ang nakoma ang nanay mo. Sa simula, walang nakitang ebidensya. Kung gusto mo pang akusahan ng iyong ama, maghintay ka lang hanggang magising ang nanay mo. Ma! Ano nangyari sa iyo? Doktor! Doktor! Dok, ano pong problema ng ina ko? Ang iyong ina ay nasa malalim na pagkawala ng malay. Ang lahat ng function ng katawan niya ay lumalala. Maaaring siya ay mahulog sa critical na kondisyon sa anumang oras. Dok, dapat mong iligtas ang aking ina. Pakiusap, Dok. May ibang paraan. Maaaring tratuhin ang isang taong nakapasok sa isang malalim na pagkawalang malay sa loob ng maraming taon tulad ng iyong ina. Kayang gawin ito ng Obli Foreign Expert. Kung kailangan ito ng pamilya, maaari mo silang kontakin mismo. Namsheng! 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 Gising ka na pala. Hindi ka ba komportable kahit saan? Mama ko. Ang mama mo ay nasa special care room. Wala nang problema ngayon. Ngunit huwag ka munang bumisita ng walang pahintulot. Salamat. Namsheng, gusto mo bang dalhin ng mama mo sa ibang bansa para operahan? Sasabihin ko kay Assistant Chi na maghanap ng espesyalista. Hindi ko alam. Palitaan mo ako kapag napag-isipan mo na. Sehan. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Hindi mo kailangan pasalamat sa akin. Namsheng. Hindi mo kailangan sabihin sa iyong buhay. Sa wakas, ang tagal na nasa hospital. Na-discharge na ako at nakauwi na. Pinayuhan ng doktor na bigyang pansin ni Lola ang emosyon. Huwag kang magalit na walang dahilan. Hindi mo ako guguluhin. Hindi ako magagalit. Kung ngayon, ay hindi na kita guguluhin. Simula ngayon, papakinggan na kita. Kung gano'n, kailan mo ibabalik dito ang apo ko? Maghintay ka ng kaunti, Lola. May mas magandang panahon kaysa dito. Hindi ba bumuti ang kalusugan ni Xiaoye? At kailangan pa niyang alagaan ang kanyang ina. Sapat ang paghihirap ni Xiaoye.
Yehan, kung may oras ka, dapat mong alagaan siya. Tulungan mo pa siya. Alam ko, Lola. Hello, madam. Nandito na si Master. Anong nasa kamay mo? Ito ay, natagpuan ko ito, naglilinis ako sa storage room. Para mga lumang gamit ni Master na nakatabi. Ilagay mo dyan, titignan ko ito mamaya. Oo. March 13, 2023. Sa wakas, tinanggap ni Namsheng ang confession ko. Mamahalin ko siya habang buhay. Sa hinaharap, anumang bagay na mga kaugnayan sa kanya, dapat kong tandaan ang lahat. March 15, 2023. Binigyan ako ni Namsheng ng isang pares ng cufflinks. Simbolo ito ng engagement. Mamahalin ko ito habang buhay. May 29, 2023. Ngayon ang aking karawan. Binigyan ako ni Namsheng ng isang tasa. Sabi nila, ang isang tasa ay sumisimbolo ng panghabang buhay. Kailangan ko siyang pasayin habang buhay. Ito ang lahat ng aking sinulat. Hello? Maaari mo bang ipakita sa akin ang singsing na ito? Oo naman. Mangyari maghintay lang sandali. Ang sarap talaga ng taste mo. Ang singsing na ito, isang natlaka-perm edisyon sa aking tindahan. Disenyo na namungunong taga-disenyo mula sa France. Ang konsepto ng disenyo nito ay hindi mapapalit ang pag-ibig. Hindi mapapalit ang pag-ibig? Balutin ang singsing na ito para sa akin. Sige. Nakapag-desisyon na ako. Gusto kong dalhin si Mama sa ibang bansa para mapagamot. Sasabihan ko si Xiaoxi na makipag-ugnayan sa ospital. Gayon pa man, iniisip ko kung gaano katagal ang biyahe nito. Ako nang bahala sa pag-aasikaso sa lahat. Kailangan mong alagaan ang imo na. Hindi mo kailangan mag-alala tungkol sa anumang bagay. Maliban sa operasyon ng aking ina, wala ka nang iniisip na iba. Tungkol naman sa iyong ama sa pamilyang Ye, haharapin ko ito ng maingat. Bago ka bumalik, sisiguraduhin kong hindi siya magdudulot ng gulo. Nag-aalala pa rin ako. Nag-aalala sa ano? Tungkol sa akin? Ngayon, hindi mo na kailangan mag-alala. Ito ay... Nangako ako sa'yo. Magsuot ka ng tunay na singsing sa iyong daliri. Ikaw, naalala mo na bang lahat ngayon? Pasensya na. Pagkatapos natin maghiwalay ng landas, bumalik ako sa Yunsheng, tapos nagkasakit ako ng maluha. Kinalimutan ko na lahat ng nangyari sa pagitan natin. Ito ay dahilan din sa natitirang insomnia. Alam kong matagal ka nang naghintay, pero handa ako. Handa ako mabuhay para makabawi sa'yo. Kaya, Ye Namsheng, pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Tatlong taon, hinintay kitang bumalik mula Yunsheng sa dati nating iskinita para maglagay ng totoong singsing sa daliri ko. Sa pagkakataong ito, ikaw na maghintay sa akin. Para hintayin akong bumalik mula sa US para maglagay ng totoong singsing sa daliri ko. Okay? Okay. Ma! Kagagaling wala sa sakit mo. Hayaan mo kung tumawag na bang bagahe. Hindi naman ako ganito kaselan. Sa oras na ito, babalik na tayong dalawa. Hindi naman talaga natin kailangan ipaalam kay Bossy, diba? Hindi. Pagkatapos ay naayos ng lahat, bibigyan ko siya ng sorpresa. Ngayon dapat ba tayong pumunta sa hotel o pumunta muna sa pamilya Ye? May mga bagay na dapat matapos. Kahit hindi pa kasal ang anak ko sa pamilya si Yen ay sobrang mapagmahal sa aking anak na babae. Balang araw, ikakasal na sila. Ang pamilya Ye at ang pamilya Si ay orihinal na isang pamilya. Hanggat binigyan mo ako ng sapat na kita, ang pakikipagtulungan ko sa pamilyang Si ay magiging isang piraso ng cake. Ganyan dapat.
Sinasamantala ang relasyon ko sa pamilya si para kumita. Pinaparamdam mo talaga sa akin na nasusuka ako? Sino? Sinasamantala ang relasyon ko sa pamilya si para kumita. Pinaparamdam mo talaga sa akin na nasusuka ako. Sino? Ikaw? Bakit ka nandito? Kung hindi ako nandito, nasaan ako? Sa ospital? Go. Itinulak mo ako pababa ng hagdan at nalakas ng loob na gamitin ang medika na gastusin para takutin ang anak ko? Napakasama mo talaga. Ang lakas ng loob mong pagsabihan ako. Ang sama mo. Sino ka sa tingin mo? Simula nung nagkaroon ka ng kabit, ginawa mo akong isang malaking kahihiyan. Wala akong ibang ginawa sa'yo nang ilagay ka sa koma sa loob ng 2 taon. May utang ka ba sa akin? Walang kabuluhan ang sinasabi mo. Kailan ba kita niloko? Hanggang ngayon sinisiraan mo pa rin ako. Hindi kailanman nagloko ang mama ko noon. Nagsinungaling si Yeshinshin sa iyo noon. Inamin niya sa akin ang lahat. Ginagawa niya lang ang mga kwento na ito. Wala ka talagang tiwala sa aking ina. Inaniniwalaan mo lang ang mga sinasabi ni Yeshinshin. Imposible! Ilang taon akong niloko ng mama mo. Palagi lang siyang nasa labas. Sigurado akong may iba siyang minamahal. Kung wala ako, saan gaya negosyo ng pamilya eh? Sige ma, kung gusto niya tayong pagbintangan, hindi niya kailangan ng rason para ipaliwan ang mga ito. Tara na. Teka lang. Ito ay dahil sa soil mong anak. Wanro, sa relasyon nating mag-asawa. Tama na! Ang mga salita may walang halaga. Go. Gusto mo divorce tayo at gusto kita isumol sa mga pulis na sinusubukan magpatayin sa 2 taon nang nakalipas. Ganun ka ba talaga kasama? Bago bumalik sa bansa, nagsambong na ako sa mga pulis. Naipadala ko na lahat ng ebidensya sa 2 taon na nakaraan. Sa oras na ito, siguradong malapit nang dumating mga pulis. Pa, hindi ka maaaring magtago kahit saan. Naglakas loob na tumawag ng pulis para arestuhin ako? Ako ang ama mo! Gusto mo bang tamahan ang anak mo sa harap ko? Sa tingin mo hindi ka makakulala mabilis? Ma, maupo ka muna. Pa, malamang hindi mo alam. Mula noong 3 buwan na nakalipas, nagsimula akong bumuli ng mga share ng kumpanya ng pamilya Yi. Sa kasalukuyan, ang pinakamalaking shareholder ay ang aking ina. Sa simula, sa malaking suporta ng aking ina, bumuo ka na isang matagumpay na karera. Oras na para bitawan ng kumpanya ng pamilya Yi. Ano ito? Saan ka nakakuha ng pera? Walang limitasyon ng card na ito. Walang bayad ang paggamit nito. Kung hindi mo na ito kailangan, pagkatapos ay bibilin ko ang kampanya ng pamilyang Yi at ililipat ito sa'yo. Hindi na kailangan. Personal kong mabawi ang kontrol sa kumpanya ng pamilya Yi. May utang ako sa iyo. Babayaran kita ng paunti-unti. Hindi ko kailangan nagantihan mo ako. Pampubliko, pribadong speed. Kahit na tayo magkasama, pero umaasa pa rin akong umaasa tayo sa isa't isa. Sa mga tuntunin ng ekonomiya. Gayon pa man, ito ay nakasalalay. Wala kang pakialam. Ikaw! Damit ng isang lobo na tupa. Sa taong iyon, nang itunulak ko ang mama mo pababa ng hagdan, dapat sinakal na kita hanggang mamatay. Ngayon, kailangan kong patayin ng 2 masamang babae. Tumigil ka! Bitawan mo! Namsheng, okay ka lang? Diyan ko. May nagulat na sinadya mong pumatay ng tao. Ngayon, sumama ka sa amin para sa pagtatanong. Tara na! Magsumbong sa polis para arestuhin ang tatay mo. Hindi ka magkakaroon ng mabayabang kamatayan! Okay lang yan. Sa loob ng maraming taon, naghihirap ka dahil sa akin. Ma, anong pinagsasabi mo? Ikaw ang aking ina. Mahal mo ako. Alagaan mo ako. Tapos, makakatulog kung iisip po rin ang iyong kaligayahan. Dapat kausapin mo si Bossy tungkol sa pagbabalik natin. Maghintay ka lang ng kaunti. Sabi ni Seihan, dadalo siya sa piging. Magandang pagkakataon ito para surpresahin siya. Bossy! Cheers! Ito ay si Boss Yu. Ang isang yun ay si Boss Zhang. Walang hiya, ang paghahanap ng bagong kaligayahan ay napakabilis. Ano? Parang nakita ko si Namsheng. Siguro nagkakamali lang ako. Wala.
Sige, uminom ka. Pupunta ako doon para talakayan ang pamumuhunan sa negosyo. Okay. Miss Chen, may chismis sa pagitan ninyo ni Bossy. Totoo ba yan? Sa pagbabalik ng bansa ay naging tagapagsalita para sa bagong produkto ng kumpanya ng pamilya Sting. Sinusuportahan ka ni Bossy. Sigurado akong gusto ka niya. Sa Seyehan, sumusuporta kay Nick. Hindi ba dapat gawin niya iyon? Maganda ka. May magandang background at isang bagong sikat na modelo. May gusto sa'yo si Bossy. Halata naman, di ba? Oo, isa lang perfecto tulad ni Miss Chen dito. Hindi tulad ni Ye Namsheng. Ang kanyang itsura ay napakaganda at ang kanyang moral ay sira. Sinadya niyang pakasalan si Bossy imbes na kapatid niya. Ang paggawa ng mapangwasak na bagay na ito ay tunay ng walang hangat. Peking nobya, paano nila nalalaman ang tungkol dito? Ang pamilyang Ye ay talagang hindi isang magandang bagay. Ang magkakapatid ng pamilyang Ye ay isa ay peking nobya. Ang isa ay kamukha ng hitman at ng ama. Sinasabi sa iba ng gusto ni Bossy si Ye Namsheng at piliting pakipagrelasyon kay Bossy. Para sa kanilang sariling kapakanan, ang pagsali sa pamilyang ito ay malas din para kay Bossy. Kung si Miss Chen ay nasa tabi ni Bossy, mabuti na nga eh. Kasama si Miss Chen dito, tingnan kung paano naglakas loob ng pamilya Ye na sabihin gusto ni Bossy si Ye Namsheng. Mukhang kailangan mas tumpak ang iyong impormasyon. Narinig ko ilang araw na ang nakalipas na si Ye Zhanggu ay naresto. Wala lang makakapit kay Seyehan. Paano mo nalaman ito? Sino ka ba? Nagsalita ka tungkol sa pamilya Ye na may ganitong mga detalye? Akala ko alam ko kung sino ako. Ako si Ye Namsheng, ang dating asawa ni Seyehan. Ikaw si Ye Namsheng? Masyadong malakas inumin na ito. Anong ginagawa niya? Bakit hindi siya nagre-reply sa mga messages ko? Anong meron? Anong problema? Bakit parang napakaseryoso nung binabasa mo yun? Meron ka bang kamakailang mga alalahanin? Wala. Ikaw ang may mga alalahanin. Gusto kong magkaroon ng kwarto. Oo. Mrs. C, tapos na ang lahat. Mananatili ka sa karaniwan mong silid sa hotel. Mrs. C, bakit ako nagkamali sa pagtuwa ng Seyehan? Salamat po. Ye Namsheng, bakit hindi ka nagre-reply sa mga messages ko? Ang pagsasabi na walang alalahanin, ngunit nagawa ng inumin tulad nito. Ihahatid na kita pa uwi. Pumunta sa hotel. Ang karaniwang tinutuluyan mo. Sino yon? Seyehan? Seyehan! Anong ginagawa mo? Ikaw Namsheng. Bakit hindi ka nagre-reply sa mga messages ko? Nakahanap ka ng bagong girlfriend. Bakit pa kita re-replyan? Kailan ako nakahanap ng bagong girlfriend? Namsheng, miss na kita. Namsheng, bumalik ka na. Saan ito? Anong nangyari kagabi? Maling tao ang nakuha ko.
Bakit mo? Gising na. Noong una, nagbayad si Bossy na 1,000,000 para sa isang gabi sa akin. Masama ang servisyo ni Bossy. Hindi matas ang teknika ng kasanayan. Wala akong 1,000,000. Ngunit, meron akong 100 dito. May 1,000,000 sa card na to. Sapat na para bilhan ka ng gabi. Huwag ka na ulit magpakita sa harapan ko. Ikaw? Yan ang Sheng. Aalis ka pagkatapos matulog sa akin. Napaka-iresponsable mo. Aalis ka pagkatapos matulog sa akin. Napaka-iresponsable mo. Hindi ko ba natutunan yan kay Bossy? Saka bakit ka bumalik na hindi napapaalam sa akin? Nagkahanap ka ng bagong girlfriend. Ano pang sasabihin ko sa'yo? Kailan ba ako nagkaroon ng bagong girlfriend? Ha? Hinihintay ka ng bagong girlfriend mo. Shen Sinsin? Nagkataon lang. Kayong dalawa. Miss Chen, huwag mong intindihin. Nagkataon na nakita kami ni Bossy. Wala naman kaming relasyon. Walang relasyon? Kuya, di ba sabi mo mapapakasal ka sa hipag o pagbalik niya? Kuya? Ikaw? Pinsan ko si Zen Sinsin. Pero may nabasa akong balita. Ang balita sa entertainment ay peting lahat. Kakauwi ko lang galing France. Walang mapagkukunan, kaya kinakailangan ko umasa sa aking pinsan para bigyan niya ako ng resources. Kaya magbasa ka ng entertainment news tungkol sa akin at kay Zen Sinsin na magkasama. Sister-in-law, hindi ka maniniwala sa entertainment chismis, di ba? Kaya pala kagabi kakaibang titig mo sa akin. Yan ang Sheng. Wala kang masyadong tiwala sa akin. Hindi ko naman sinasadya. Tsaka wala ka rin namang tiwala sa akin noon. Sorry, kailangan ko nang umalis. Noong una ko nakikilala ang pinisan mo, sobrang nahihiya ako. Si Han. Paano ko harapin ang mga tao? Iuuwi na kita. Itatago kita sa bahay. Hindi na kailangan magpakita sa sino man. Gusto mo ba ako ikulong? Gusto ko, akin ka lang. Bakit mo ako dinala dito? Naaalala mo ba ang lugar na ito? Oo naman, ilang beses na tayong dumaan sa skinita na ito. Sa loob ng 4 na taon natin sa universidad, dito din tayong unang nakakilala. Tama. Dali-dali kang tumakbo papunta sa braso ko. Ngayon, naaalala ko. Balak mo bang tumakbo sa aking mga bisig sa unang pagkakataon na nakita mo ako? Aksidente yon. Sobrang bilis ng takbo kaya hindi ako nag-iingat. Pero gusto ko itong aksidenteng kaganapan. Dahil dito, tumakbo ka diretso sa aking mga bisig at sa aking mundo. Pero, naaalala mo may nawawala. Kaya labis kong pinagsisihan dahil nakalimutan kong pinakamahalagang pangako. Yan ang Sheng. Nangako ako sa iyo para bigyan ka ng totoong singsing. Pinaghintay kita ng sobrang tagal. Yan ang Sheng. Payag ka ba maging may-ari ng singsing na to? Pakasalan mo ako ulit. Oo, gusto ko. Hindi kita pakakawalan. Lagi kong tatandaan ang ating pangako. Pero minsan, nawala ka. Kailangan kitang parusahan. Parusahan kang manatili sa akin habang buhay. Yes, ma'am.